Kinumpirma ng Presidential Communications Office ng Malacanang Palace ang pag-aresto kay dating Presidente Rodrigo Duterte. What's up mga ka-showbiznatics? Nandito na naman tayo sa bago nating video. Kung bago ka sa channel na ito, ay pakiclick naman ng subscribe button at notification bell para ma-update sa mga bago naming uploads. Inaresto si Duterte nang dumating ito sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport. Mula sa kanyang biyahe sa Hong Kong nitong Martes ng umaga, March 11, 2025. Ayon sa Presidential Communications Office, dinakip si Duterte sa bisa ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC na ipinadala sa International Criminal Police Organization o Interpol Manila. Bahagi ng pahayag ng PCO. Kaninang madaling araw, natanggap ng Interpol Manila ang official copy ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. 9:20 ng umaga, March 11, 2025, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang grupo ay dumating sa Maynila mula Hong Kong sakay ng Cathay Pacific CX-907. Sa kanyang pagdating, inihain ng Prosecutor General ang ICC notification para sa isang arrest warrant sa dating Pangulo para sa krimen laban sa sangkatauhan. Ang dating Pangulo at ang kanyang grupo ay nasa mabuting kalusugan at sinuri ng mga doktor ng gobyerno. Sinigurado na siya ay nasa maayos na kalagayan. Ang mga opisyal ng PNP na nagpatupad ng warrant ay tiniyak na may suot na body camera. Sa ngayon, nasa kustodiya na siya ng mga kinauukulan. Mula sa NAIA Terminal 3, dinala si Duterte sa Villamor Air Base, Pasay City. Iniimbestigahan ng ICC si Duterte dahil sa krimen umano nito laban sa sangkatauhan na ginawa niya habang siya ang nakaupo bilang Pangulo ng Pilipinas mula Hunyo 2016 hanggang Hunyo 2022. Binansagang extrajudicial killings ang mga pagkakapatay sa mga taong may involvement umano sa drug trade. Ayon sa pna.gov.ph ng March 30, 2022, ang EJK figures ng Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA, ay 6,229 ang namatay sa isinagawang 226,662 anti-drug operations simula noong July 2016 hanggang January 31, 2022. Ayon naman sa CHR, Commission on Human Rights, report ng November 2, 2021, i-review nito ang 5,655 cases of anti-drug operations where deaths occurred, including those being handled by the Administrative Order No. 35, Interagency Committee on Extralegal Series, Enforced Disappearances, Torture, and other grave violations to life, liberty, and security of persons. Ang ICC ay itinatag noong 2002 sa The Hague, Netherlands upang magsisilbi bilang hukuman at huling paraan para sa mga malala o matitinding pagkakasala, kabilang ang pagpatay sa lahi, mga krimen sa digmaan, mga krimen labang sa sangkatauhan at agresyon. Nakikialam ang ICC sa mga usapin o krimen na hindi kaya o ayaw usipin ng mga hukumang pambansa. Sa video na inilabas ng kanyang anak na si Kitty Duterte, inihayag ng dating Pangulo ang saloobin tungkol sa pagkaaresto sa kanya. Saad ni dating Pangulo Duterte, "What is the law and what is the crime that I've committed? Show to me now the legal basis for my being here. Apparently, I was brought here not of own violation. It's somebody else's. Kung hindi ibang tao, ikaw siguro. So you have to answer now for the deprivation of liberty."
Sino sa tingin nyo ang totoong may pakana sa pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte? Comment down below. At kung bago ka sa channel na ito, ay pakiclick naman ng subscribe button at notification bell para ma-update sa mga bago naming uploads. Salamat sa panonood. Bye-bye!